sitwasyon ka na nag-solve. To the point ka, naging emosyonal, tas ka, hindi na ito ma-explain. Ang atong mga matag sitwasyon niya, bigadian, sa tibok, simana, sa tibok adlaw, sa tibok bulan, atong kinabuhiapan. We're so thankful. Amen. Tungod kay, katagan na ginabong sa tungkoy ng Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. If I can ask you, my son, what is our issue today? Kung sa pagkalibutan ng mga issue, my son, na ito pagkalisbutan, we have a different issue. Lain ng mga issue sa nahitabo sa ato ang gobyernuhan. Amen? And we are aware of that, my son. When we turn on the news, masabdan na itong my son kung sa dagan sa kalibutan. Kung may utagangil at may son na. Kung bago lang nato nasabdan may son dito sa Leyte, sa Tacloban City mga son, dulo lang sa atong magdapit. San Jose. Imagine kung unsa na ang tindi sa sitwasyon nato karon. Ano? Kita ang natapusan nato. Look inside the church today. Makita nato mga son nga nagtigagamay ta. Kabalo mo nga ni mga son ay ginauyog ang matag iglesia. Because we're living in these last days. Kung na-sense na nato, kung na-feel lang nato ang kabugaton mga son sa atong sitwasyon karon hinaot ng mahibato ta. Dili ka mo ng panahon mga son nga magluya-luya ta sa pagpangalagad. Even though may mga times nga paluya jud ta kay tao ta. May mga panahon mga son nga dili ta halos makaabot. Bisa gustuhon man nato nga makaabot apan may mga panahon nga dili jud nato kaya maabot tungod sa mga sitwasyon na biyan sa atong kontrol. It's because we're living in these last days. And the issue today, my son, primarily, there's a lot of conflicts. Every country, there's a war, famine, kagutom, my son. Kung mag-iskot ang tabot sa Gaza, mag-iskot ang tabot sa Palestine, mga son, sa Nigeria, there are million people, my son, nga nasa kagutom. If we say killing, a lot of countries, even our country makes so on, killings are number one issue today. At not just that, mga son, kung may munta o corruption, di lang sa Pilipinas ang mga corruption, may son, daghan pa mga country nga kinahanan na nagasulwa pero sa corruption. And when we say church, kung ingon at simbahan, my son, katawad sa Diyos, nangalapit sa Diyos, na ay mga dagkong problema nga ginatubang, mga son. Ginatayo, ginauyog ang atong pagtuo diya sa tungguhin ng Diyos. Because that is the issue today. Amen. Na natakro sa pinaka-worst na scenario sa atong kinabuhi. Pero mga son, sa ubat ng mga tao, normal lang na. Yes, all the news, all the updates, my son, makita natin sa social media, any social media platform. Pero, ang mga tao are blind and deaf to know the real situation. But as a children of God, kita ang mga anak sa Diyos, dili ta angay magpabuta-buta, magpabungol-bungol, my son. Kinahanglan tao na ito kung usa ang matuod na sitwasyon sa atong inilasyon karon. A lot of preachers says, God is coming very, very soon. Yes! If you are a spiritual person, my son, if you are walking in a spiritual situation, you can feel the urgency today that we need to wake up. We need to stand firm our faith in God. I know every one of us, my soul, like
awakening for all of us. This woman, 12 years, 12 ka mga tuig nag-antos sa iyahang balatian. Wala ko na sa'yo mga son kung pila ka years, o pila ka simana, pila ka bulan, pila ka mga tuig mga son, nga naatay sitwasyon nga lisod kayo. And I believe mga son, praise God, masense na nato ang lukewarmness sa church. Even ourselves, we are cold. We are cold that we need Jesus. We need the touch of Jesus. Lord. We need the touch of Jesus, my son. Because sometimes, sa tinuod ng mga son, this is the reality. Kung hindi na sa papangigo, my son, even myself, masense na ako ang coldness, ako kasing-kasing. Dili tayo maani dati. Dili tayo maani dati, my son. Ang dati na akong pagkatawag na dilaag ka. Una akong bukmas ng bahinga Diyos na dilaag ka ayon ka. Una akong gusto na itong balikan ang akong dinalaag ng kasing-kasing sa pag-alagad sa itong bahinga Diyos. But there's some question. Usahay mga question ko, Lord, why? Nga nung hapit na pag-ubalik sa kakong pala ng Kristal Day ngayon natin. Struggle. Struggle lang mo sa nato. Nalikamot may duda. Yes, nalikamot kita. Nalikamot na makamot ko si Pastor Merlin. But dili garantiya mga son. To tell you the truth, dili garantiya makadaadlaw gani ka nga nasa simbahan. Mag-isod magani ka kasi yung studying. How much more sa panahon na always na dili makatin sa panibahon. The word of God is powerful. Muna akong gikinahanglan mga son na ma-intake every single day. Sa isa itong mga pag-ampo, hindi na ako mabatigan ng presensya sa Diyos. Sa itong mga panag-awit, hindi na ako mabatigan ng presensya sa Diyos, balirume. Bisan mga magwawalita, pero sa hindi na ako mabatigan ng presensya sa Diyos. Lisod ka, ayos na really the struggle. Our life today is so grabe ka ay my son. There's a lot of conflict. Even our faith, mga son, komplikado kayo ang sitwasyon. That's why we need Jesus today. We need the touch of Jesus. We need the Spirit of God that lead us. So we can able to stand firm. Sa itong panahon karon mga son, hindi na taangay magtisod-tisod. Hindi na taangay mga son nga hina o kasing-kasing. Kasi sitwasyon pa lang nato ng mga batian ng mga sitwasyon karon mga son, dili na usual, dili na normal, dili na ordinaryo. Ang gikinahanglan karon nato mga son, magpaduol ta, magpadudot ta sa presensya sa Dios sa kanunay. Bisan pag-isip ta sa mga pag-ampon na panikamutan na makaampo ta sa Dios. Kaya muna ang atong komunikasyon sa itong buhay ng Dios. Pero to tell you mga son, usahay makalimot kita sa pag-communicate sa itong buhay ng Diyos. Di ka makaremember sa panahon nga natin panginahanglan. So usahay siya. Usahay mga son, Dili na to mahatagan og importansya nga hatagan ka sa Dios ug ginabuhi. Di na to appreciate. Pero sa panahon gani nga ginigtas ta sa Ginoo, sa panahon gani nga na mga sitwasyon nga daw hapit na utas to kamatayon o mga aksidente nga hapit na utas mga bato kamatayon, di pa na ta minuduman nga maayo day ang Dios. Kagiligay ta niya. Wala tayo mga palagitan kay sa Dios, salamat sa tubuhin ng Diyos, tubuhin dahil siya na kung ilagalan. Usahay niya ka tayo makaremember sa Diyos. Right? Kaya niya saya may sun, wala ko naigawan. Usa niya nga gimisahe para sa akong kagalinon. Praise God. Bro, ano na ito hinumduman mga son? Sa lain ng klase, nga pagitabo sa atong kinabuhi kanunay na atong hinumduman nga ang Dios kanunay nagatawag sa iyang katawhan. Imo to ang wali ka ako may son nga naman wala pa man ibalik ang Dios sa karon.
subang may son. Kaya pa taandam. Katagang mo nag-church sa itong Ginoo. May son nga i-correct ang atong mga mistake. Ano sa pagbalik niya o sa tangang sugat kan niya. Did you know mga son, EI? Ang EI, naging mo na sa Jesus na EI karon. Kung naitang bayad na, para lang makagastorya ka, makapangayon ka o ng tambag, Sister Marites. Kay Jesus, sa Jesus nila nga EI. Mubayad sila dako para makapatiling sila panagbagon. Wala ba sila nasayod nga ang Ginoo nga atong gialagaran? One call away lang. Amen. Kumuduo lang taniya. Amen. Magpaubos sa atong kaugalingon. Siya magpakita og mga dagkong mga utarong mga isa. Ngunit nga kamubayad pa sa may soul kay nasayod ka sa atong pagmatahatod. Sa tibuok adlaw, nasayod nga ang Dios na itong gilagaran, dili basta-basta nga Dios. Amen. Kung dako na itong mga swerte pa yung suot na nakailata, nga dili. Nga ang Diyos nga itong isimba, dili iay. Amen. Kung di tinun-anay siya nga Dios. Tinun-anay siya nga nagtawag na itong mga isuot. Tinun-anay siya mga isuot. Hallelujah. Nga kanunay, nagatuktok sa atong mga kasing-kasing. Wala man sa pastor ang revival. Wala sa kadiliganon ang revival. Naana sa mga tagusan nato ang maisuon. Kung saon nato i-rescue ato ang tagalinon sa sitwasyon nga luwar. Amen. Isud. Isud kaayo maisuon. How much more kung wala tayo walang Espiritu sa Diyos kung saan ka nato makapadayon maka sa unahan. Mo'y nasay sa tangugma. Kung ato mahimduman ang hitabo o earthquake nga hitabo sa Venezuela, even our country may soon nga hitabo sa Davao, sa Jinsan. Pila ka mga taong nangamatay. As of today, ang i-declare 1,400 kapin ang mga nangamatay. Walay labot sa mga tao nga nalubog o na-missing. Walay labot sa mga tao nga nangasamad, na-injured, o 50-50 ang kinabuhi. Ang mga tao nga nangamatay na ilang nakitaan so far sa Valenzuela. O nila na mga kalamidad nga nahitabong may son. Daghan pa nga mga panghitabong may son nga makalimbaw sa itong balhibo. Amen. Muna nga walay rason good sa mga tagusan na ako nga paluya-luya sa pagpangalagad sa tungkuhin na Diyos. Karon ang gikinahanglan may son nga ma-awaken ang ato ang pagtuo diha sa tungkuhin na Diyos. Amen. The urgency message mga igsoon. Bilang kini nga mensahe ang kanunay nga nadungog nato. Pero karon nga mga katuigon mga igsoon, muna kanunay nga nagapa-remind nato. Nag-warning ang mga preacher about sa itong sitwasyon gid karon. Dili lang sa sulod sa atong iglesia magsoon ang mao niya mga panghitabo. Sa lain-lain mga iglesia daw kitaw nato nga okay sila. Pero matag sa maigsoon, to tell you the truth na ay mga struggle nga mga hitabo. O dili na sala maigsoon sa mga organization. Di na sala maigsoon sa matag sitwasyon. Kundi ikinahanglan din nato ang mga pag-ampo. Kay muabot din ng mga taknaan may sun. Musugot man tao sa dili. Ingon ang pulong sa Diyos iya ishikin ang matag churches. Ginaot sa pag-shake niya may sun dili taksa nga maapil diyan. Dili mapapilit ta may son nga mamusganon nga motindog hangtod sa pagbalik sa tungkay
Amen. Kabalo ka may ison ako sa ka-picture na ingon. Lahirad ako no ang atong mga pagdayeg karon o sa dating mga panagdayeg. Right. Ang dating atong mga panagdayeg may ison na yun haom sa kabuton sa Dios. Amen. Pero karon may ison to tell you the truth. Ang atong mga pagdayeg daw sama lang na kita taong na basketball or soccer. Right. Bridget. Or mas nabaw pa nga nito kay makasagit pa. Amen. Why? We need the real worship, my son, the true worship. Kaya muna itong trabaho sa langit. Yes. Muna itong ikinahapon, my son, trabaho sa langit. Di na ito palikod-likod. Na ang mga pagdayeg, pagsimba, paghimaya sa tungkoy ng Diyos. Karoon pa ng galing nga natin diri, mag-lisod na ta. Lisod din kaayo isa ang atong makamot. Tinuod na, my son. Mag-feel na ako. Na-experience na ako maglisod ko taas sa akong kamot. Maglisod ko siya itong hallelujah, pagsalamat sa tungkoy ng Diyos. Maglisod ako sa mga pag-ampo. Ano man na? Bilang tungod sa mga sitwasyon mga isoon. Tungod na. Kaya wala natin komunikasyon sa Ginoo. Sahay, ato lang i-take for granted ang pagkamaayo sa Diyos sa atong kinabuhi. Pero sama na ni mga babae may son nga kanunay nato nga kina-example sa mga wali. Pagkabalo niya nga naa si Jesus. I believe this woman mga igsoon na sa middle age kay naman siya kaptangan. Sumala sa itong ibasa mga igsoon naubos ang iyang kaptangan. Tanan niyang kaptangan. Yung kada ato niya tutor mga igsoon nagtiga worse ang iyang sitwasyon. Apan sa panahon nga nakabati siya kag Ginoong Hesukristo. Kabalo ka ba ang iyang kinabuhi mga igsoon 12 years ago, 12 years siya nga nagtinalugok Nalinugo. nag-antos may so 12 years ang iyang issue nga nag-antos siya di anang tinalug kanang blood mga igsoon, issue sa blood. Sa panahon kani ato mga igsoon sa law even now, I don't know. Ang kanang may sakit mga igsoon nga blood, di na ipa tipon. Isang gilig lang ng babae, gilig lang po. Kung ato sa ilang ang alo, may soon kani ato, ina, hindi pa ipunod. Lahing na sila. Pinahalan ko, ma-stop na lang imong blood, din ato mga soon. In 8 days, diya pa ka, kadalaw ka maligo, binalahid ka. And after diya mga soon, napakay pagabuhaton mo niya, maghalad pa ka og sakripisyo at sa pare. Sa sacerdote mo anak. Hapas more iya man sa 12 years. Walay tao nga pwedeng muduol niya. Kaya kung muduol galit niya may suod, matakdan sa iyahang pagkadili limpyo. Kaya ang sakit kanila may suod kanang kitong o kanang blood, munay dako nga issue na sa ilaha. Hugaw na sa ila. Kung ang tao na ingon anak, hugaw na sa ila. Dili ka pwede makaistorya, di ka pwede makimingkol nila may soul kay matakdan ka sa ilang kahugaw. Yung anak, ang iyang sitwasyon, nung nagalingkod siya sa ni Bartimeo may soul, nagalingkod siya sa gate, sa may simbahan sa gate. Kung wala taong dapat muduol niya. Pero sa panahon na nakabalo siya nga ang Diyos, si Jesus Christ may soul, muagi. Nakabalo siya sa good news may soul na si Jesus Christ muagi. Ang iyang ginabuhat malisuon. Wala niya gimain. Ang iyahang sitwasyon nga lisod kaayo. Nanikamot siya abot. Wala niya gimain ka ang mga tao nga iyahang makakontaminate niya maisuon nga makontaminate po sa iyahang maong sakit. Matakdan sa iyahang pagka-uncleanliness. Wala siya nagmind ano maisuon kung sa
pagtuo. Nakaabot ng siya sa sinsid sa tong buhi nga Dios kay kinabalo man siya kani nga Dios Dios nga mungari karon dili basta-basta mo ni ang Dios nga puno sa gahom. Mo ni ang Dios nga naghatag Amen. og kinabuhi. Mo ni ang Dios nga kaya puso patay. Mo ni ang Dios nga makaluwas nako. Mo ni ang Dios nga makaayo nako. Aba niya di-mind by soon. Ang usa pa nga mga hindrance nga iyang pagagian nga makaabot lang siya sa mga sitwasyon. Sama nato na karon. Dugay na ta nangalagad sa Ginoo. Ilan na ta ka years nangalagad sa Dios. Ilan na ta ka years nangalagad sa Dios ako. Iguwag na ko. Dako na akong edad. Praise God. Kapo. Taas na ako palaligo sa pag-alagad sa tungbuhi nga Dios. At ako na ng pasalamat mga igsoon nga until now, wala ko buhi sa Dios. Amen. Kaya dahil ng mga struggle nga ako ang na sinapin mga igsoon, kasakitan, kalipay, bagantos, mga pag-BI, makahiubos, nanay, mga igsoon. Apat salamat sa tungbuhi nga Dios nga midinaubo ng matagusakan ako. Amen. Kung nakabot man ta sa imong sitwasyon yun ani may igsoon, atod karon tungod sa grasya sa Dios, pwede kamutan na to nga makabot ang hangtod sa pagbalik sa tungkol nga Dios. Amen. Makapalan sa inyo. Praise God, hallelujah. Tungkol na katong babae may igsoon nga iduol siya sa Dios, everything will disappear. Tanan niya masakit may igsoon, tanan niya pag-antos, tanan nawala sa usa lang kahit kayon nga nagtuon siya kay Jesus. Amen. Kita igsoon natin akong access sa Ginoo. Muli taong matarong nato. Bisan pag usa ka preacher may igsoon, makasasala kang dako. Galimiton ka man sa simbahan, ordinaryo ka lang, nga magsisimba diya sa tubuhi nga Dios. Every single day, makasala ta atubangan sa Dios. Amen. Muna na hinahanglan ta Dios sa atong kinabuhi. Walay matarong nato diri mga igsoon. Muna na hinahanglan ta mga tuog simbahan. Gusto ta mga tuog simbahan na naman. Tungkol kay gusto ta magpa-renew pagbalik sa tubuhi nga Dios tungkol sa mga nabuhat at hindi maayo. Tungkol sa mga kapilasa na ako pag-iig. Yes, Lord. Magbiyan sa ato mga control mga igsoon. Muna mga tutag simbahan. Right? Ingon ang Ginoo mga igsoon. Wala siya ninganhi sa mga righteous ba yan? Diba? Ingon siya sa Mateo mga igsoon. Wala siya ninganhi para sa mga righteous. Kundi ninganhi siya mga igsoon para sa mga sasala. O kung sa taliana. Tungkol sa grasya sa Dios mga igsoon. Na ang atong sala gipastaylo sa Dios. Amen. Ilabi na may igsoon, kumuduol ang padihan niya. Karon yung matak na may igsoon, praise God. Ang mensahe sa tungboy nga Dios sa kanunay nagapa-remind nato. Kung sa ang tinug-alay nga issue sa akong kinabuhi. Sa ingon pa na ako ganina mga igsoon. We all know the issue nga nagtabo sa tibuok kalibutan karon. Kung atong tugso sa ugi nato matalo sa usatanan tungod kay nga naman sa kadaghan sa news, sa update nga mga pahitabo sa atong kinabuhi karon. Sa atong surrounding karon. Hindi nato matalo sa usa. Pero ang atong tutukan may isod ang sitwasyon nato karon. Ikaw, ako. Atong standing karon sa pagpangalagad sa Dios. Okay pa ba ta? Papatigan pa ba nato ang presensya sa Dios diha sa mga panag-awit? Amen. Ma-feel pa ba nato sa panahon nga moisa sa atas to mga kamot mapalakpak ta, ma-feel pa nato ang presensya sa Dios? Sa panahon kita nga musician nga matugtog ta
Kung bangin atong mga talinto na lang ang nakapatugtog nato. Sa tanan ng mga preacher, sa tanan ng mga nag-share sa pulong sa Diyos, ma-feel pa ba nato ang presensya sa Diyos? Sa pagbasa pala nato sa pulong sa itong Ginoo, ma-feel ba nato na malimbaw tatong balhibo makatungkal ta sa pulong sa Diyos, sa iyang mensahe? Sa tanan ng mga magdadayig, kitang tanan ng magdadayig na nagasimba, ma-feel pa ba nato ang presensya sa Diyos? Or gani immune na ta. Or bakit na immune na ta sa matag sitwasyon nga nakita ba na kung kalayahon, magluya na lang ko. Mas importante nga makita nyo sa simbahan. Kung may problema ay na sis, may problema na brad, may problema di anak, okay gani na. Nga, nanikamot ka makabot sa simbahan, pero pag abot sa sulod sa simbahan, paningkamote nga mapatagdan doon nato ang procedure. Sabi mo pa na ako may son, ang revival mula sa preacher. Dili sa pagsagit-sagit sa preacher may son, dili sa kamalindot sa mga mensahe. Kung dili may son, sa pag-akseptar nato sa pulong sa Dios nga kinahanglan nato, urgency na hinahanglan ko Dios sa akong kinabuhi karon. Dili porket nga gustuhanon ko, dili porket nga nagsimba ko, dili porket nga kalamiton ko. Pretending lang ko nga okay ra ang tanan. But we all know ourselves, my son, kabaluta sa itong standing today, ang atong patag-usang na issue. Natin kagalingon nga mga pride, natin kagalingon nga mga weaknesses, natin kagalingon nga mga struggles, natin kagalingon nga mga kasakit, natin kagalingon nga issue sa itong kinabuhi. Ang muna kinahanglan ng tutukan karon, kita mo tutok, my son, sa kalibutan. Kaya kung tutok na sa kalibutan, hindi mo lang nadaan. Huwag tayo makita maayo sa kalimutan karon. Sistema pa lang sa gobyernohan, wala natin makita maayo, my son. Sa Amen. mga tao pa lang, mga tauban. At hindi mga Kristohan, hindi na ito makita, my son. Na nakaroon pagtugtanay. Na nakaroon ang iya-iyahay. Awal na anatanan. Ang ikinahanglan nato karon, my son, kita ang alas sa sulod sa iglesia, maningkamot ang matag-usang ka nato, my son. Maghiusap ta, maghiusap ta. Diha sa mga pagdaig na pagsimba sa tukoy na Diyos, sa mga pag-ampo. Muna akong ikinahanglan karon. Muna ang issue sa atong kinabuhi karon. Pagkabal pa mo, my son, sa kanita nga issue sa atong kinabuhi, tanan nga mga kasakitan nato, kaya rin mag-breakthrough ni Jesus. Amen. Dahil sa Diyos. Tawag na nato ang Diyos. Nagatuwa ba mo nga ang Diyos gamahanan? Amen. Nagatuwa ba mo nga ang Diyos? Magabubos siyang balang espiritu? Nagatuwa ba mo nga ang Diyos? Kaya niya mabungkat ang tanan na tumasakit na itong kinabuhi. Kaya nato na may suot kung na ang Diyos. Muna karoon may sunod alaw na ito, makasunod na ito itong Diyos na itong kinabuhi. Ganahan nato ang balang espiritu sa Diyos. We need the Spirit of God. Usaon niya pag-ignite sa espiritu sa Diyos. Usaon niya ay mga pagdahi. The Jericho prices. You know what happened at the Jericho, my son? Nagtandog, naguba ang maong Jericho tungod sa mga kusog ng mga pagdahi sa tubuhin na Diyos. Di lang mga pagdahi na iwan anak. Kundi mga pagdahi na makatayo sa tubuhin na Diyos. Kahit mga makusganong mga pagdahi, muna kinahanglan sa Diyos. Ano guys, sis pa? Hindi pwede nga maghilong lang ko dari ang magpasinggit ako, okay man na. Pero mo na pulong sa Ginoo. Clap your hands. Huh? What na tingin sa clap your hands kung diha? Napagingon. Clap your hands, all ye people, and shout unto God with the voice of triumph.
lagi, magkulog-kulog. Namin pa rin yung na may son. Mahadlok. Mahadlok mo daw at ano, hindi ko sana ilang ikuan. But let me tell you, may son, kung mapatibgan lang nimo ang presensya sa Diyos. Dili ka kapuyo, dili ka pagdiyo ng kalaay. Ang usay mabati ni may son, kalipay nga daway, kabutangan nga kalipay. Amen. Kung mapatibgan mo na may son, praise God. Makita nimo ang imong kinabuhi. Madili na sama sa standing nato karon. Unang lagi kinahanglan nato ang balag espiritu sa Dios. Pwede ba yung son manindog ta may son?